Chapter 4. Pagkatapos kumain ay nagulat pa ako nang bigla akong yayain ni Madam Agatha sa garden. Dahil wala naman akong pagpipilian nagpatianod na lang ako samantalang si Ryder naman ay nagpaalam na aakyat muna ng kwarto. First of all, masaya ako dahil muli kang nagpakita sa amin after 5 years Ashley. Alam mo bang naniniwala ako sa destiny? Nakangiti nitong paunang wika sa akin. Hindi ako nakasagot dahil hindi ko alam kung ano ang ibig nitong sabihin. Nakikita ko ang ningning sa mga mata nito at mukhang masaya sa muli naming pagkikita. Alam mo bang gusto kang hanapin ni Ryder nang bigla ka nalang mawala pagkatapos ng inyong kasal? Siguro nga masyado ka pang bata noon at nabigla ka sa offer ko. Pagpapatuloy nitong wika, hindi na ako nakatiis at sinagot ko ito, pero pumayag lang naman po ako sa pag-aakalang ipapawalang bisa din ang kasal namin. Broken-hearted si Ryder noon at alam kong hindi ako nag-exist sa paningin niya. Alam niya naman po ang tungkol sa kasunduan natin, di ba? Bakit po hinahabol niya ako? Tanong ko. Napangiti naman ito, siguro dahil nagandahan siya sa iyo. Ashley, alam kong mabait kang bata. Unang kita ko pa lang sa iyo noon, gusto na kita para kay Ryder. Alam kong nagkakatawa pero unang kita ko pa lang sa iyo noon, alam kong mapagkakatiwalaan kita. Kaya nga sa iyo ko inalok ang proposal na iyon. Kung tutusin marami namang ibang babae dyan na willing maging asawa si Ryder, pero iba ka sa kanilang lahat, nakikita ko sa mga mata mo na magiging mabuti kang asawa para sa aking apo mahabang wika nito. Hindi naman ako nakasagot. Ihaalam kong mahirap para sa iyo ang hihilingin kong ito. Sana, subukan niyong i-work out ang kasal niyo ni Ryder. Kung tutusin mag-asawa na kayo sa mata ng Diyos at tao. Alam kong darating ang araw na matutunan mo din siyang mahalin. Pagpapatuloy na wika nito, gulat naman akong napatitig sa seryosong mukha ni Madam Agatha. Naniniwala ako sa destiny, iha. Muli kayong pinagtagpo ng apo ko at siguro para magampanan niyo ang pagiging asawa sa isa't isa. Pagpapatuloy na wika nito, hindi ko naman maipaliwanag ang nararamdaman ko. Pero, imposible po. Isang estranggero ang tingin ko kay Ryder. Ganoon din siya sa akin. Ikinasal kami ng walang pagmanmahal na involve. Nagpakasal ako sa kanya dahil sa 10 million. Nahihiya po ako, madam. Alam kong sa paningin ninyo mukhang pera ako kaya naman hindi ako karapat-dapat sa apo nyo. Sagot ko, napangiti naman ito. Bakit may minamahal ka na bang iba? May boyfriend ka ba, iha? Pwede niyong kilalanin ang isa't isa. Bigyan M0 ng pagkakataon ng sarili mano na kilalanin ang apo ko. Ganoon din si Ryder sa iyo. Hindi ka mahirap mahalin, Ashley. Nakikita ko sa mga mata ni Ryder na tinamaan siya sa iyo na gustong-gusto kanya. Kitang-kita ko kung paano kanya titigan. Kaya alam kong magiging successful ang pagsasama nyo, wika nito. Natigilan akong muli. Alam kong may puwang ka na sa puso ng apo ko. Noon pa man, gusto ka na niyang hanapin. Asawa na tuwing niya sa iyo, iha. Ito na lang sana ang last na hiling ko, Ashley. Manatili ka dito sa bahay sa tabi ng apo ko, wika nito. Lalo naman akong naguluhan. Huwag kang mag-alala. Magiging kakampi mo ako sa lahat ng oras. Subukan mo lang, iha, pangungumbinsin ito sa akin. Hindi ko naman mapigilan ang mapalunok. Inilibot ko ang aking mga paningin sa paligid. Magiging sa iyo ang bahay na ito, Ashley. Sisiguraduhin ko na magkakaroon ka ng karapatan sa lahat ng kayamanan na meron ako. Maraming naging babae ang apo ko at lahat sila hindi ko gusto. Naiiba ka sa kanilang lahat kaya butong-buto ako sa iyo. Ashley, iha, please huwag mo naman sana akong bigwan. Mas lalong kumabog ang puso ko nang marinig ko ang sinserong pakiusap ni Madam Agatha. Sorry po, hindi po ako interesado sa kayamanan. Gusto ko lang pong mamuhay ng tahimik. Ayaw ko po ng magulong buhay, wika ko. Pagkatapos ay not-zero on ko ang aking atensyon sa parating na si Ryder. Nakapambahay na ito at hindi ko mapigilan na titigan ito mula ulo hanggang paa. May ngiti na nakapaskil sa labi nito habang hindi inaalis ang titig sa akin kaya naman lalong magre-regudan ang puso ko. Mukhang seryoso ang pinag-uusapan iyo, Pwede bang sumali? Nakangiti nitong wika. Napayuko naman ako. Ryder. Ngayong nandito na ang asawa mo. Pwede bang umiwas ka na sa mga babae? Dapat sa kanya mo na lang ito ng buong atensyon mo para naman magiging masaya ang pagsasama nyo, narinig kong wika ni Madam Agatha kay Ryder. Of course, Lola.
Sabi ko naman sa inyo noon pa na hanapin na natin si Ashley. May apo na sana kayo sa amin ngayon kung pumayag kayo, sagot nito sa kanyang lola. Lalo akong napayuko dahil nakaramdam ako ng hiya. Hindi ko din maintindihan ang sarili ko. Sobrang lakas ng tibok ng puso ko. Mukhang seryoso ang pinag-uusapan iyo ah. Pwede bang sumali? Nakangiti nitong wika. Napayuko naman ako. Ryder, ngayong nandito na ang asawa mo. Pwede bang umiwas ka na sa mga babae? Dapat sa kanya mo na lang ito ng buong atensyon mo para naman magiging masaya ang pagsasama nyo. Narinig kong wika ni Madam Agatha kay Ryder, of course Lola. Sabi ko naman sa inyo noon pa na hanapin na natin si Ashley. May apo na sana kayo sa amin ngayon kung pumayag kayo. Sagot nito sa kanyang lola. Lalo akong napayuko dahil nakaramdam ako ng hiya. Hindi ko din maintindihan ang sarili ko. Sobrang lakas ng tibok ng puso ko. Bata pa si Ashley noong mga panahon na iyon, ayaw kong nakawin mo sa kanya ang kabataan niya. Gusto kong i-enjoy niya muna ang buhay dalaga, sagot naman ni Madam Agatha. Lumunok naman ako ng makailang beses bago sumagot. Madam, baka po, hindi ko na natuloy ang aking sasabihin nang muli itong nagsalita. Ashley, ihahuwag mo na akong tawagin na Madam. From now on you can call me Lola. Bahagi ka ng pamilya na ito kaya ngayon palang sanayin mo na ang sarili mo na tawagin akong Lola, nakangiti nitong wika. Nakita ko naman ang pagtango ni Ryder at tinitigan ako. Uy, nagbablush ang asawa ko ah. Tingnan mo la, pulang-pula na ang pisngi niya oh. Panunudyo ni Ryder, hindi ko naman mapigilan na hampasin ito sa kanyang braso. Huli na nang ma-realize ko na nasa alanganin pala akong sitwasyon. Nakita ko ang tuwa sa mga mata ni Madam Agatha habang palaipat-lipat ang tingin nito sa aming dalawa ni Ryder. Ryder, I think kailangan mo munang mag-leave sa trabaho. Kahit 1 week lang. Ipasyal mo si Ashley para makilala nyo ang isa't isa. Ito na din ang honeymoon nyo kung sakali. Nagulat pa ako sa suggestion ni Madam Agatha. Agad akong napatingin kay Ryder na masayang tumatango. Why not? I think kailangan ko na nga ng bakasyon la. Sa tagal kong hinawakan ng kumpanya natin hindi mo man lang naisip na bigyan ako ng bakasyon. Sagot nito sa kanyang lola. Lalo naman akong kinabahan. Ibig sabihin lang nito wala na akong kawala pa. Nakatali na ako sa kasal namin ni Ryder at hindi ako pwedeng umayaw dahil kahit anong pa ang mangyari may karapatan na ito sa akin noon pa man. What do you think, Ash? Saan mo gustong magbakasyon? Gusto mo bang lumabas tayo ng bansa? Nakangiti nitong bilang sa akin. Agad naman akong amnaling. Nako, hindi pwede sa ibang bansa. Wala akong passport. Agad kong sagot. Huli na nang bawiin ko as sinabi ko. Lumnalabas kasi na parang atat ako sa bakasyon na iyon which is totoo naman. Ito din kasi ang pangarap ko noon pa. Gusto kong malaybot ang Pilipinas kaya nga nagpasya akong magtrabaho dito sa Manila. Siguro Pilipinas muna ang ikutin natin sakay ng yate. Ipapaasikaso ko din ang passport mano para kapag maisip natin na lumabas ng bansa ready ka na. Nakangiti nitong sagot sa akin. Hindi ko naman malaman kung ano ang magiging reaksyon ko. Walang pagtutol akong nararamdaman sa kaloob-looban ng puso ko. Hindi ko alam pero pakiramdam ko biglang naging palagay ang loob ko sa kanila. Kay Lola Agatha at kay Ryder. Hala sige ang kailangan nyo siguro magpahinga muna kayo. Bukas na bukas din pwede nyo nang umpisahan mag-travel. Pwede kayong pumunta sa mga lugar kung saan nyo gusto. Nakangiting sagot ni Lola Agatha. Muli ako nitong hinalikan sa pisngi at nagpaalam ng aakyat ng kwarto. Naiwan naman kaming dalawa ni Ryder sa garden. Hindi ko alam kung paano ito pakikiharapan ngayon. Naiilang ako sa mga titig niya. I think kailangan no din magpahinga. Ipapahanda ko ang yate sa mga tauhan ko. Parang gusto ko din kasi maglayag sa karagatan kasama ka, nakangiti nitong wika sa akin. Napatitig naman ako sa gwapo nitong mukha. Hindi ko alam pero bigla akong nakradamdam ng kakaiba sa sarili ko. Pakiramdam ko nahuhulog na ang loob ko kay Ryder. Simula nang dumating kami dito sa kanilang bahay, ibang-iba ang pakikitungo nito sa akin. Hindi may kakaila na close ito sa kanyang lola na siyang lalo kong hinangaan dito. Saan ba ako magpapahinga? Tanong ko, napangiti ito. Of course sa kwarto ko, sagot nito. Natigilan ako. Hindi ako nakasagot. Huwag kang matakot. Hindi kita gagawan ng masama.
Hindi ako ganoon kasama para pilitin ka sa mga bagay na ayaw mo, Ashley. Sa ngayon, gusto lang kitang na makasama at makilala pa. Mag-asawa na tayo pero iilang bagay pa lang ang alam ko sa iyo. Siguro ang bakasyon na ito ay malaki ang maitutulong sa atin para makilala natin ang isa't isa. Nakangiti nitong Saad. Napatango naman ako, so let's go. Huwag kang mag-alala. Malaki ang kama ko kaya hindi tayo magkakadikit doon kahit na magkatabi tayong matulog. Gusto ko din kasi ipakita kay Lola na nagkasundo na tayo. Alam kong ito din ang gusto ni Lola at kitang-kita ko na botong-boto siya sa iyo. Pagpapatuloy nitong wika, hindi ako nakaimik. Naramdaman ko na lang na hinawakan ako nito sa kamay at iginiya papasok sa loob ng bahay. Agad kaming umakyat ng hagdan. Wala nang pagdadalawang isip. Sumama ako sa kwarto ni Ryder. Katulad ng sinabi nito kanina, malawak ang kama nito. Siguro kasya ang kahit 5 katao. Kitang-kita ang karangyan sa buong paligid. Hindi ko maintindihan na sa dami ng babaeng dumaan sa buhay nito ako pa talaga ang napili nitong gustong makasama. Gusto pa talaga nitong tutuhanan namin ang pagiging mag-asawa. Siguro wala akong choice. Well, tingnan namin. Wala namang masama kung susubukan namin, diba? Tama si Lola Agatha, subukan namin kapag hindi mag-workout malaya kaming makapagdesisyon para sa aming sarili kung ano ba talaga ang gusto namin mangyari sa aming buhay. Kahit anong nangyari, kasal kami. Asawa ako ng isang Ryder James Sebastian. Isa sa pinakamayamang tao sa Pilipinas. Pwede mong i-check ang laman ng mga paper bags na iyon. Inorderan na kita ng mga damit at ilagay mo na sa mga bags na iyon ang gusto mong dalhin. Balak kong makaalis agad tayo bukas ng umaga kaya mag-ready ka na. Napapitlag pa ako nang bigla itong nagsalita sa tagiliran ko. Sa totoo lang nakaramdam ako ng pagkailang lalo na dalawa na lang kami dito sa kwarto. Wala sa sariling napatingin ako sa mga paper bags na nakalagay sa isang sulok ng kwarto. Nahuhulaan ko na mga gamit ko ang mga nakalagay doon. Katulad kasi ang tatak na nakalagay sa paper bags na ibinigay niya kagabi sa akin sa penthouse at sa opisina. Sa bagay, walang imposible sa mga mayayaman na mga tao na bumili ng mga ganitong bagay na hindi na kailangan pang pumunta sa mga shop. Agad kong nilapitan ang mga paper bags. Tiningnan ko ang mga laman at katulad ng inaasahan, kasukat ko lahat ng nakalagay dito. Para sa akin nga ang mga gamit na ito kaya agad kong kinuha ang traveling bag at naglagay ng ilang pirasong damit. Abala ako sa aking ginagawa nang biglang nagsalita si Ryder. Huwag kang mag-alala, pagkabalik natin galing bakasyon, pwede kang mag-shopping ng mga gamit mo. Ipapakuha ko na din ang mga gamit mo sa apartment mo. Wika nito habang nagpupunas ng buhok. Mukhang nakaligaw na ito at naghahanda na para matulog. Hindi ba masyadong maaga pa para dito ako titira sa inyo? I mean, naiilang kasi ako eh. Hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala. Sagot ko dito, don't worry Ashley. Walang pilitan na mangyayari sa ating dalawa. Isa pa gusto ko din ihanda mo ang iyong sarili. Alam ng halos lahat na ikinasal ako 5 years ago at ito na siguro ang pagkakataon para makilala ka ng lahat ng aking mga business partners. Kung ano-ano na lang kasi ang idinadahilan ko sa kanila tuwing tinatanong nila ako kung masaan ang asawa ko, mahaba nitong wika. Hindi ako nakasagot. Hindi ko akalain na may mga gamaang senaryo pala. Siguro isa ito sa mga dahilan kung bakit gusto ni Ryder na magsama kami bilang isang tunay na mag-asawa. May mga bagay na dapat namin harapin at panindigan lalo na at kilala ito sa lipunan. Siguro, sasabay na lang ako sa agos ng buhay sa mga sandaling ito. Hindi naman siguro ako dehado dito dahil sila naman ang nag-insist para sa ganitong bagay. Sa ngayon, isa lang ang pinangangambahan ko. Ang tuluyang mahulog ang loob ko sa kanya. Sana lang hindi ako ang magiging dehado bandang huli. Hindi ko pa naranasan magmahal pero alam kong masakit iyon kapag mabaigo at ayaw kong mangyari iyon sa akin. Hindi ko alam kung paano haharapin ang kabiguan, sa ngayon nararamdaman ko na unti-unti nang nahuhulog ang loob ko kay Ryder. Pagkatapos kong ilagay sa bag ang mga damit na dadalhin namin bukas ay nagpasya na akong maligo. Sinulyapan ko pa si Ryder na noon ay nakahiga sa kama at napansin kong natutulog na. Nakahinga ako ng maluwag. Mukha naman pala itong harmless. Hindi katulad sa nauna kong impression sa kanya. Mabuti na lang at hindi na ako nahirapan pang mag-adjust dito sa kanyang kwarto.
Nakahanda na lahat ng mga kailangan ko na siyang labis kong ipinagtaka. Mukhang inaasahan na ako sa bahay na ito. Nag-shower lang ako at agad na nagbihis ng pantulog. Inaantok na din ako at kailangan ko ng magpahinga, para may lakas ako bukas. Kahit paano gusto ko din ay enjoy ang travel na ito. Nabanggit ni Ryder kanina na sasakay kami ng yate at maglalayag kami. Kahit papaano nakaramdam ako ng matinding excitement. Pagkakataon ko na ito na makapunta sa ibang lugar ng libre. Pagkatapos kong maligo ay agad akong lumabas ng banyo. Mukhang tulog na si Ryder kaya naman dahan-dahan akong pamwesto sa kabilang bahagi ng kama. Tinitigan ko pa ang mukha nito na habang nakapikit. Mukha naman siyang mabait. Hindi ko lang maintindihan kung bakit palaging nakakunot ang noo nito kapag nasa opisina kami. Siguro nga babaero ito pero mukhang iba naman ang pagtrato niya sa akin. Kahit papaano naramdaman ko na iginagalang niya ako. Tag-isa kami ng comforter na siyang labis na ikinakampant ko. Siguro wala nga itong balak na gawan ako ng masama. Hindi naman siguro ito rapist at malabo naman sigurong pilitin ako nitong makipag-sex sa kanya kapag ayaw ko. Hey, ano ba itong naiisip ko? Iyutan agad. Bakit ba naisip ko ang bagay na iyon? Self naman, baka naman ikaw ang may nararamdaman na pagnanasa sa kanya. Hindi ko mapigilan na bulong sa aking sarili. Natampol ko pa ang aking noo tsaka nahiga na. Tinakpan ko ng comforter ang buo kong katawan dahil medyo malamig ang buga ng aircon. Pagkatapos ay tumalikod na ako sa gawin ni Ryder. Nagdududa na ako sa aking sarili. Baka hindi ako makatulog at magdamag ko lang titigan ang gwapo nitong mukha. Nakakatakot lang dahil pakiramdam ko unti-unti na akong nakakaramdam ng kakaiba sa kanya. Pinilit kong makatulog pero gising pa rin ang diwa ko. Hindi ko alam kung namamahay ba ako o ano paman pero hindi ko maintindihan ang aking sarili. Para akong tanga na nakadilat sa kawalan habang hindi maalis sa isip ko ang lalaking katabi ko. Muli akong humarap sa gawin ni Ryder. Malamlam na liwanag na lang ang tumatanglaw sa amin mula sa lampshade pero hindi hadlang iyon para hindi ko masilayan ang kanyang mukha. Napakabait niyang tingnan. Ibang-iba talaga ang ugali niya kapag gising siya. Hindi ko alam kung anong oras na akong nakatulog. Nagising na lang ako sa isang banayad na tapik sa aking mukha. Naririnig ko pa na tinatawag ang aking pangalan pero hinihila talaga ako ng antok. Sandali lang. Matutulog pa ako wika ko pa habang nakapikit. Hinigpitan ko pa ang pagkakayakap sa unan. Ashley. Gising na aalis na tayo. Narinig ko pang bulong ng isang boses lalaki. Agad kong naidilat ang aking mga mata sa isiping bakit may katabi akong lalaki. Agad na sumalubong sa paningin ko ang mukha ni Ryder na nakangiting nakatitig sa akin. Nanlaki ang aking mga mata at napabangon ako, anong ginawa mo? Bakit yakap mo ako? Tanong ko dito. Bumangon na din ako tsaka ako tinitigan. Hindi ako ang yamakap sa iyo Ashley. Ikaw ang pumunta sa pwesto ko. Sagot nito sa akin na may halong panunudyo ang tono. Natigilan ako at inilibot ang tingin sa paligid. Natutap ko ang aking bibig na wala na pala ako sa pwesto ko kagabi. Nandito ako sa pwesto ni Ryder at mukhang ako nga ang naligaw papunta sa kanyang kinahihigaan. Sorry, hindi ko napigilan na sambit ko. Mahinang tawa lang ang naging sagot nito tsaka naglakad na papasok ng banyo. Naiwan naman akong hiyang-hiya. Parang gusto kong kutusan ang sarili ko. Ano ba itong nagawa kong katangahan? Ako itong isip ng masama tapos ako naman pala ang lumagpas sa boundary naming dalawa. Nakakahiya ka Ashley. Ano na lang ang iisipin sa akin ni Ryder? Bulong ko sa aking sarili habang hindi ko mapigilan ang mapakamot sa aking ulo. Parang gusto kong lamunin na lang ng lupa dahil sa naramdaman na matinding kahihiyan. Ngayon ko din napatunayan na gentleman naman pala si Ryder. Hindi ito nagti-take advantage sa mga babaeng katulad ko na naliligaw ng teritoryo. Kung sa ibang lalaki siguro yun baka ginawa na ako ng masama. Pwede ka nang magayos ng iyong sarili. Ipapakuha ko na lang sa mga kasambahay ang bag mo para ilagay sa kotse. Mauna na akong bababa dahil magkakape pa ako. Sumunod ka na lang kapag tapos ka na. Wika ni Ryder pagkalabas nito ng CR. Naglakad ito sa isang pintuan na sa tingin ko ay ang kanyang walk-in closet. Hindi ko na ito sinagot at agad akong pumasok ng CR. Hiyang-hiya pa rin ako sa mga nangyari at pakiramdam ko wala akong nuka na may haharap sa kanya.
Sandali lang akong naligo at agad na lumabas ng banyo habang tuwalya lang ang nakatikip sa aking katawan. Panatag naman ang aking kalooban dahil mukhang wala na si Ryder dito sa kwarto. Agad akong nagbihis at nag-ayos ng sarili. Akmang lalabas na ng kwarto nang narinig ko na may kumatok. Nang pagbuksan ko ito ay tumampad sa paningin ko ang isang naka-uniform na kasambahay. "Good morning ma'am. Kukunin ko lang po ang gamit nyo na dadalhin. Ipinapalagay na kasi ni sir sa kotse dahil aalis na daw kayo," wika nito sa akin. Tumango ako at itinuro ko ang isang bag na naglalaman ng mga damit ko. Agad naman itong tumalima at binitbit iyon at agad na naglakad paalis. Agad naman akong sumunod dito. Pagkababa pa lang ng hagdan ay agad akong sinalubong ni Lola Agatha. Maaga din pala ito nagigising kaya agad ko itong binati. "Good morning po." Bati ko dito. Agad itong ngumiti at tinitigan ako. "Good morning iha. Kumusta ang unang gabi mo dito sa bahay? Sana nakatulog ka ng maayos." Nakangiti nitong sagot. Tumango ako at lumapit dito. Nagulat pa ako at hinalikan ako nito sa pisngi. Hindi ko akalain na may itinatago din palang kaswitan. Ang akala ko talaga natare ito. Nakakatakot kaya makipag-usap dito noon. Nagmamadali na si Ryder. Dinala na niya sa kotse ang kape niya. "Mag-ingat kayo palagi Ashley. I enjoy nyo ang bakasyon nyo ha." Nakangiti nitong wika. Tumango naman ako at agad na nagpasalamat. "Salamat po Lola. First time ko po sumakay ng yate at tiyak na mag-enjoy po ako." Nakangiti kong sagot. Tumango ito kaya naman yankod ako at tuluyan nang umalis. Pagkalabas ko ay naghihintay na sa kotse si Ryder. Katulad noong una may driver ito kaya tahimik akong tumabi dito. Naamoy ko pa ang aroma ng kape na iniinom nito. Bigla tumuloy kumalam ang sikmura ko. Parang ang sarap din humigop ng mainit na kape. "Gusto mo?" Alok nito sa akin. Agad akong umiling. Hindi ko kayang maki-share sa baso niya. Nakakahiya. May mga pagkain naman sa yate kaya doon na lang tayo kakain ng breakfast. Gusto ko kasing makaalis tayo ng maaga para mas ulit natin ang bakasyon na ito. Isa pa gusto ko din maabyutan ang sunrise sa laot, wika nito. Tumango ako at inilibot ang tingin sa paligid. Halos alas 4 pa lang nag-umaga at wala pa akong masyadong nakikitang sasakyan sa kalsada. Mabilis lang ang naging biyahe namin at agad kaming nakarating sa isang lugar na puro yate lang aking nakikita. Hindi ko alam kung ano ang tawag sa lugar na ito pero nakaka-amaze na may ganitong lugar pala dito sa Pilipinas at hindi ko akalain na anumang sandali ay makakasakay na ako sa ganito kamahal na sasakyang pandagat. Agad akong hinawakan sa kamay ni Ryder at tinungo namin ang isang yate. May mga nakita akong mga crew na naghihintay sa amin at isa-isa nila kaming binati. Tanging ngiti lang din naman ang naging sagot ko. Samantalang tunanggo lang si Ryder sa mga ito. Agad akong namangha nang makapasok na ako sa loob ng yate. Hindi ko akalain na ganito pala kabongga ang angkop. Parang nasa loob lang ako ng bahay. Wala tayong gagawin kundi ang mag-enjoy. May mga kasama tayong crew at alam na nila ang gagawin nila para safe tayong makapaglayag. Nakangiti nitong wika sa akin. "Sa roof deck tayo para ma-appreciate mo ang tanawin." Nakangiti nitong wika sa akin at hinayla ako paakyat ng hagdan. Halos malula ako sa mga nakikita ko sa paligid. Hindi ko akalain na nag-e-exist pala ang ganitong klaseng sasakyang pandagat. Parang bahay na talaga at pakiramdam ko hindi ako magsasawang sumakay sa ganitong klaseng sasakyang pandagat. Pagdating ng roof deck ay lalo akong namangha sa aking nasal ayan. Halos nanlaki ang aking mga mata nang nakita ko na kahit pala sa yate ay mayroong swimming pool. Ang swerte talaga ng mga mayayaman. Wow! Grabe ni sa hinagap hindi ko akalain na ganito pala kaganda sa yate. "Ryder pwede ba akong mag-swimming dyan?" Excited kong tanong dito. Nakangiti itong tumitig sa akin, "Of course. Pwede mong i-enjoy lahat ng features dito sa yate. Huwag kang mag-alala, malaya mong magagawa lahat ng gusto mo dito. May mga kasama man tayong crew pero limited lang ang magiging access nila. Wala kang iisipin na may mga matang nakatingin sa iyo kaya pwede mong gawin lahat ng gusto mo." Nakangiti nitong sagot sa akin. Lalo naman akong nakaramdam ng excitement. Kung ganoon malayo pala ako sa mga mata ng mga merits. "Nagugutom ka na ba? Ipapaserve ko na ang breakfast natin." Nakaligiti nitong tanong. Tumango ako at inikot ko ang buong roof deck.
Naramdaman ko din na gumagalaw na ang yate kaya lalo akong na-excite. Lalong naging palagay ang loob ko kay Ryder dahil sa excitement na nararamdaman. Itinon ko ang paningin ko sa asol na karagatan. Grabe ang swerte ko talaga. Mararanasan ko kung paano mag-travel ang mga mayayaman sakay ang isang yate. Hindi maalis-alis ang ngiti sa labi ko nang mapansin ko na may pumasok na 2 babaeng crew. May bitbit itong pagkain kaya napalapit ako habang tinitingnan kung ano ang dala nilang pagkain. Tamang-tama, kanina pa talaga ako nagugutom kaya agad akong umupo sa tapat ni Ryder habang inilalapag ng crew ang mga pagkain sa mesa. "Sir, may kailangan pa po ba kayo?" Magalang na tanong ng isa sa kanila kay Ryder. "Tatawag na lang ako kapag may kailangan pa kami," sagot ni Ryder. Yumukod naman ang mga ito bago umalis. Agad naman akong napangiti at itinon ang atensyon sa pagkain. Wow, buti na lang may sinangag. Hindi ko mapigil ang bigkas. Pilipinong-Pilipino ang breakfast namin. May sinangag, longganisa, hotdog at danggit. May bread at mga palaman din pati coffee. May ilang prutas din at yogurt akong nakikita. Ang daming choices. Pwede mo nang umpisahan ng kumain. Nakangiti nitong wika sa akin. Agad naman akong tumalima at agad na kumuha ng sinangag at tosino pati na din danggit. "Hindi ka ba kakain?" Hindi ko mapigilan na tanong kay Ryder. Napansin ko kasi na hindi ito kumikilos at nakatitig lang sa bawat subo ko. Nakaramdam tuloy ako ng pagkailang. Baka isipin nito patay gutom ako sa gana kong kumain. Kakain kaya lang nakakatuwa ka kasing turn yan. Parang ilang araw kang pimagutuman sagot nito. Nabitawan ko tuloy ang hawak kong kutsara at tinidor. Natawa maman ito. "Joke lang. Ituloy mo na ang pagkain mo." Wika nito sabay kuha din ng pagkain. Napangiti ako nang napansin ko na itinon na nito ang atensyon sa pagkain. Bigla tuloy bumalik ang gana ko. Pagkatapos kumain ay may pinindot lang si Ryder at muling bumalik ang mga crew para ligpitan ang mga pinakainan namin. Bigla tuloy akong pinukaw ng curiosity. Malaki ba ang sahod ng mga iyon? Parang ang sarap ng trabaho nila. Pa-travel lang. Agad na tanong ko kay Ryder nang makaalis na ang crew. Natatawang tinitigan ako ni Ryder. "Bakit gusto mo din mag-apply? Accountant ka diba? Dapat sa office ka lang at hindi ka bagay sa mga ganitong trabaho," sagot nito. Natigilan ako. Pagkatapos matamis akong ngumiti. Pwede naman akong mag-aral ulit para makapasok sa ganitong trabaho. Parang gusto ko na baguhin ang takbo ng career ko. Parang gusto ko na din maging crew sa mga ganitong sasakyang pandagat, sagot ko. Napahalakhak ito kaya hindi ko napigilan na sumimangot. Hindi mo na kailangan pang mag-ambisyon ng mga ganyan. Sariling yate natin ito at pwede kang mag-travel sakay nito hanggang gusto sagot nito. Natigilan naman ako. Hindi ako makapaniwala sa ginamit nitong salita. Natin. Ibig sabihin may karapatan na din ako sa yate na ito dahil kasal kami. Nako, wala akong karapatan sa yate na ito. Sa iyo lang ito at masaya na ako kung sakaling tanggapin mo ako para maging crew din dito. Sagot ko. Lalo naman itong tumawa at matiim akong tinitigan. Siguro kailangan nating i-extend ng 1 month ang bakasyon na ito para magsawa ka sa kakasakay sa yate. Sagot nito. Parang gusto naman tumalon ang puso ko sa sobrang saya. Mukhang may enjoy ko talaga ang bakasyon na namin. Hindi ko akalain na ganito lang pala kabilis kausapin ng isang Ryder James Sebastian. Cheers! Nakangiting wika ni Ryder habang itinataas ang baso na may lamang alak. Napangiti naman ako at itnaas ko din ang wine na hawak ko. First time kong uminom ngayon at wala naman sigurong masama diba? Dalawa lang naman kami ni Ryder dito sa roof deck at gabi na. Cheers! Nakangiti kong wika. Kanina pa ako gigil na gigil maligo sa pool kaya lang nahihiya akong magsabi kay Ryder. Isa pa nalibang kami sa aming kwentuhan at hindi namin namalayan ang oras. Isa pa sobrang ganda naman kasi din ng paligid. Puro asol na karagatan na lang ang aking nakikita sa buong paligid at mukhang malayo na kami sa kalupaan. Napansin ko na tinungga na nito ang hawak niyang alak kaya wala na din akong magawa kundi tikman ang wine na hawak ko din. Parang may kaunting lasang pait pero tolerable naman. Mas nanag ang tamis na lasa na siyang nagustuhan ko kaya tuloy-tuloy ko itong ininom. Bottoms up. Wala akong itinira kahit isang patak na alak sa baso ko. Feeling ko umiinom lang ako na juice. May naglalarong ngiti naman sa labi ni Ryder nang tinitigan ako nito.
Muli nitong sinalinan ng wine ang aking baso, dahan-dahan lang sa pag-inom. Baka malasing ka kaagad, wika nito sa akin habang matiim akong tinitigan, nakaramdam ako ng pagkailang kaya iniwas ko ang tingin dito. Katulad ko sinalinan na din nito ng alak sa kanyang baso. Nakakalasing ba iyan? Hindi naman yata wine ang ibinigay mo sa akin eh. Parang juice lang, sagot ko, mahina itong tumawa at ibinaling ang tingin sa madilim na karagatan. Huwag kang magtiwala sa kakayahan ng wine, Ashley. Mabilis iyan makasing lalo na kapag hindi ka sanay uminom. Sagot nito, tinaasan ko lanag ito ng kilay at muli kong ininom ang laman ng baso. Another bottoms up at pakiramdam ko biglang nag-init ang pakiramdam. Parang biglang nanggapal ang mukha ko. Alam mo, kanina ko pa gustong maligo sa pool na iyan. Pwede na ba akong magtampisaw ngayon? Tanong ko kay Ryder. Tinitigan ako nito bago tumango, sure pero maliligo ka ba na ganyan ang suot mo? Tanong nito, natigilan ako tsaka ko itong inisihan. E di huhuberin ko itong suot ko na damit. Mukha ka namang harmless eh. Hindi mo naman siguro ako babusuhan diba? Tanong ko dito. Hindi ko alam kung saan ako kumuha ng lakas ng loob na sumagot ng ganito kay Ryder. Siguro nga tama ito, nakakalasing ang wine na iyon. Bigla kasing nawala ang inhibisyon ko sa katawan. Nawala na din ang pagkailang ko sa kanya. Agad akong tumayo at hinubad ang suot kong damit. Isinunod ko ang aking pantalon. Wala na akong pakialam sa presensya ni Ryder. Ang gusto ko lang ay maglob-lob sa pool na iyan dahil kanina ko pa talaga gustong maligo. Hindi naman ito umiimik kaya pagkatapos kong haborin ang aking kasuotan at tanning bra at panty na lang ang natira sa akin ay agad na akong lamusong. Agad na sumalubong sa katawan ko ang katamtamang temperature ng tubig. Agad kong nilingon si Ryder at napansin kong nakasunod ang tingin nito sa akin. Tahimik ito habang sumisimsim ng alak. Ayaw mo bang maligo? Hindi ka din yata naligo kaninang umaga eh. Malakas na wika ko dito. Umiling ito at muling tumungga ng alak. Hindi ko na lang ito pinanasan at inilubog ko na ang ulo ko sa tubig. Hindi ko alam kung ilang minuto na akong nakalubog sa tubig. Nag-floating pa ako at tiningnan ang ilang bituin na nasa kalangitan. This is life. Pakikamdam ko na sa isang paraiso ako. Parang ayaw ko nang umalis sa lugar na ito. Napadilat ako nang maramdaman ko na may braso na pumulupot sa bawang ko. Agad akong nawala sa focus at naramdaman kong lulubog ako sa tubig kung hindi lang may matigas na braso ang nakapulupot sa baywang ako. Agad akong napadilat at sumalubong sa paningin ko ang seryosong mukha ni Ryder. Matiim itong nakatitig sa aking mukha. Hindi ko moari ang nakaguhit na emosyon sa mukha nito na siyang nagpakabog sa dibdib ko. Parang may kung anong puwersa ang humihila sa akin para titigan ito sa mga mata. God, you're so beautiful, Ashley. Mahinang bulong nito at namalayan ko na lang na sinakop na nito ang aking labi. Hindi ko naman mapigilan na mapapikit. Biglang nag-init ang aking pakiramdam at sa hindi malamang dahilan agad kong tinugon ang halik ni Ryder. Nanguyapit pa ako sa batok nito dahil pakiramdam ko bigla akong nawalan ng lakas. First time ko itong naranasan at hindi ko akalain na ganito pala karasap sa pakiramdam. Pakiramdam ko nakalublob kami sa mainit na tubig dahil sa sobrang init na nararamdaman ko sa lahat ng bahagi ng aking katawan. Kailangan na nating umahan dito sa pool. Ashley, I want to feel your body, gusto kitang angkinan ngayon, nakakabaliw ka. Anas nito sa akin at nauna ng umahan. Sumunod naman ako dito at sa gilid mismo ng pool ay muli nitong inangkin ang aking labi, Ryder. Ang sarap. Hindi ko mapigilan sambit nang maramdaman ko ang isang palad nito na humahaplos sa ibabang bahaging parte ng aking katawan. Para akong mababaliw sa hindi malamang dahilan. Kung ano man ang mangyari sa atin ngayon. Handang-handa kong panindigan lahat ng iyon, Ashley. Mag-asawa na tayo at normal lang sa isang mag-asawa na gawin ang bagay na ito. Wika nito sa tonong parang nahihirapari ang boses nito. Napalan okay ako ng marinang beses bago napatango. Handa na nga ba akong ipagkaloob sa kanya ang pagkababae ko? Ito ang pangatlong araw na nakita ko siya sa tanang buhay ko. Aaminin ko na nadala na din ako sa init na ginagawa nito sa katawan ko. Hindi ko alam pero nang muli kong titigan ang hitsura ni Ryder biglang lamambat ang puso ko. Ako na mo ang nuling humulik sa labi nito na naging hudyat sa kanya para ituloy ang aming nasimulan.
Muli kaming naging mapusok sa isa't isa. Hanggang sa namalayan ko na lang na pareho na kaming hubot-hubad. Sa mismong gilid ng pool at tanglaw ng nga bituin sa langit pilit na pinag-isa ni Ryder ang aming mga katawan. Napaigik pa ako sa unang pagpasok nito sa akin. Pakiramdam ko hihiwalay ang balakang ko sa katawan ko dahil sa sobrang sakit. Hindi ko mapigilan ang pagtulo ng luha sa aking mga mapigil ko ang aking sarili sa paghikbi. I'm sorry. Ganito talaga sa ipisa, masakit pero maya-maya lang mawawala din yan at pareho na natin itong may enjoy. Masuyo nitong wika habang pakatitig sa aking mukha. Huminto ito sa pag-alaw sa itaas ko kaya naman may pagkakataon akong sanayin ang aking sarili habang nasa loob ng pagkababae ko ang ari nito. Saksi ang mga bituin sa langit sa ilang beses na pag-angkin sa akin ni Ryder. Wala itong kapaguran sa pagalugad sa buo kong katawan. Ipokrita ako kung sasabihin ko na hindi ako nag-enjoy. Naramdaman ko ang pagiging tunay na babae sa piling nito. Hindi ko alam kung paano nagsimula, pero isa lang ang masasabi ko. Tuluyan nang nahulog ang loob ko sa kanya. Mahal ko na siya kaya nagawa kong ipagkaloob dito ang iniingatan kong dangal. Kinaumagahan, kasabay ng pagmulat ng aking mga mata ang naramdaman kong sakit sa buo kong katawan. Para akong binugbog sa sobrang ngalay na aking nararamdaman lalo na sa ibabang pit ng katawan ko. Uhaw na uhaw din ako kaya kahit na masakit ang pagitan ng hita ko ay dahan-dahan akong bumangon. Muling sumariwa sa akin galala ang mga nangyari sa amin ni Ryder kagabi. Hindi ko alam kung matutuwa o malulungkot ba ako. Pero hindi may kakaila na sa kailaliman ng puso ko may saya akong nararamdaman. Hindi ako nagsisisi na ipinagkaloob ko sa Naya ang pinakaiingatan kong virginity na balak kong ibigay sa lalaking makakasama ko habang buhay. Sabagay si Ryder na nga iyon. 5 years na kaming mag-asawa at may tungkulin akong ibigay sa kanya ang lahat ng nais niya pati na din ang katawan ko. Ngayong may nangyari na sa aming dalawa, sigurado na ako sa aking sarili. Siya lang ang lalaking gusto kong makasama habang buhay. Hindi man niya direktang sinabi sa akin ang nararamdaman niya pero alam kong may puwang na din ako sa puso niya. Nararamdaman ko iyon sa bawat halik at haplos na ginawa niya kagabi sa katawan ko. Wala sa sariling napangiti ako habang nililibot ko ang tingin sa paligid. Nandito na ako sa isang kwarto. Kung ganoon binuhat ako kagabi ni Ryder pagkatapos kong makatulog dahil sa sobrang pagod na nararamdaman. Mabuti naman at gising ka na, agad na napalingon ako sa pintuan ng kwarto nang biglang nagsalita si Ryder. May dala itong tray ng pagkain at agad na lumapit sa akin. Kanina pa kita gustong gisingin, kaya lang nakita kong tulog mantika ka. Here dinalharn kita ng pagkain dahil alam kong mas gugustuhin mo pang manatili dito sa kwarto kaysa lumabas, wika nito na may halong lamang ang boses. Hindi ko naman maiwasan na mamula dahil sa naramdaman hiya. Ashley, hindi ka na dapat na mahiya sa akin. Mag-asawa na tayo at normal lang sa mag-asawa ang mga nangyari kagabi, nakangiti nitong wika at kinintalan pa ako ng halik sa labi. Hindi ko naman maiwasan na mapangiti. Hindi maipaliwanag na saya ang aking nararamdaman sa buong panahon ng paglalayag namin ni Ryder. Pakiramdam ko ako ang pinakamasayang tao sa mundo. Puro ngiti ang nakaukit sa labi ko tuwing kasama siya. Wala kaming ginawa kundi ang I-enjoy ang isa't isa sa buong biyahe namin sa karagatan. Pero ang pamamasyal ay kailangan tapusin. Kailangan namin harapin ang realidad ng buhay. Kailangan din namin bumalik ng Manila para harapin ang aming mga tungkulin. Pero gayon pa man alam kong tuluyan ng nabihag ni Ryder ang puso ko. Alam kong hindi ko na kayang maging masaya kung wala siya. Sigurado ka ba, Ash? Hindi mo na kailangan magtrabaho pa. Kaya kung ibigay lahat ng gusto mo at hindi mo na kailangan pang pahirapan ang iyong sarili, wika ni Ryder sa akin. Sakay kami ng kotse at pareho na kaming papasok sa opisina. Ito ang isa sa hiniling ko sa kanya. Kahit na mag-asawa na kami, gusto ko pa rin magtrabaho. Ayaw kong buruhin ang sarili ko sa loob lang ng bahay at walang ginagawa. Ryder, pag-uusapan na naman ba natin ito? Ilang taon kong pinaghirapan ang kurso ko tapos hindi ko magagamit. Dito ako masaya. Kaya please huwag ka nang tumutol, malambing kong sagot dito sabay kapit sa kanyang balikat. Napansin ko ang pagguhit ng ngiti sa labi nito tsaka tumango. Well, may magagawa pa ba ako? Pero kaya naman kitang bigyan ng mataas na posisyon sa kumpanya.
Gusto mo bang bumalik sa accounting office? Baka mahirapan ka sa trabaho doon. Wika nito. Napangiti na lang ako. Wala namang madali na trabaho. Isa pa ayaw kong samantalahin ang pagkakataon. Hindi porket asawa ako ng CEO pwede na akong humawak ng mataas na posisyon. Ibigay mo na lang sa deserve na tao ang posisyon na iyon, Ryder. Ayaw kong maging unfair sa kanila, sagot ko dito. Nakangiti itong tinitigan ako tsaka ako hinalikan sa no zero. Kinilig naman ako. Okay fine, may magagawa pa ba ako? Iyan ang gusto ng misis ko kaya wala akong magawa kundi sumang-ayon na lang. Natatawa nitong sagot. Agad ko namang inihilig ang ulo ko sa balikat nito. Pagkatapos ay pumikit ako. Pagkadating ng opisina ay nagulat pa sila Ate Cecil at Ate Samantha nang bigla akong pumasok sa loob ng accounting office. Ashley, na-miss ka namin. Kumusta ka na? Naku, lalo kang gumanda ah. Agad na bati sa akin ni Ate Samantha. Nakangiti naman akong naupo sa pwesto ko. Na-miss ko din kayo. Pasensya na kung isang buwan akong nawala ha. Don't worry, babawi ako sa inyo ngayon, sagot ko naman. Nagkatinginan naman silang dalawa bago sumagot. Buti pinayagan ka na ni Sir Ryder magtrabaho pa, alang-inang wika ni Ate Cecil. Nakangiti ko naman itong hinarap. Mahabang pakiusapan nga ang nangyari ate. Pero happy ako kasi pumayag din siya. Isa pa ayaw kong magstay ng bahay na walang ginagawa kaya wala kayong choice kundi turuan niyo pa rin ako sa mga dapat kong gawin dito sa opisina. Nakangiti kong sagot. Nagsipagtangguan naman silang dalawa. Mas lalong naging makulay ang araw ko sa paglipas ng halos 3 buwan. Masaya ako kasi palagi kaming magkasama ni Ryder. Halos hindi kami naghihiwalay dahil kahit nasa accounting department ako, umaakyat ako sa office nito kapag lunchtime. Sabay kaming kumain at minsan natutulog kami sa secret room niya sa office, halos wala na akong mahihiling pa sa Diyos. Pakiramdam ko na sa akin na ang lahat pero unti-unting nabago ang lahat nang minsan ay hindi ko naabutan sa opisina niya si Ryder. Anong oras po siya umalis? Tanong ko kay Mrs. Garcia. Ang secretary ni Ryder. Nandito ako sa opisina at supposed to be lunchtime na kaya lang hindi ko naabutan si Ryder na siyang ipinagtaka ko. Sa tuwing may meeting ito sa labas ng opisina ay lagi itong dumadaan sa accounting office para magpalaam sa akin. Pero mukhang nag-iba ang ihip ng hangin ngayon. Kaninang umaga pa po ma'am. Hindi po ba siya tumawag sa inyo? Siguro baka nakalimutan lang po kasi nagmamadali siya sagot nito. Hindi naman ako nakaimik at kinuha ko ang aking cellphone. Idinial ko ang number ni Ryder pero hindi ito sumasagot. Wala na akong nagawa kundi ang umupo na lang sa office nito. Pero laking pagkadismaya ko dahil hindi na ito bumalik pa ng office hanggang sa natapos na lang ang lunch break. Lulugo-lugo akong bumalik ng accounting office. Oh, bakit ganyan ang hitsura mo? Huwag mong sabihin nag-away kayo ni Sir. Agad na puna sa akin ni Ate Samantha. Laking pasasalamat ko dahil kahit alam nilang asawa ako ng CEO hindi nagbago ang pakikasama nila sa akin. Pinakikisamahan nila ako katulad ng mga unang araw ko sa opisina na siyang labis kong ikinatuwa. Wala si Ryder sa office, matamlay kong sagot. Agad naman napakunot ang noo ni Ate Cecil tsaka tumitig sa akin. Ha? Paanong wala? Hindi ba't kapag umaalis siya kasama niya ang kanyang executive secretary? Nakita ko pa lang si Anthony sa cafeteria, sagot ni Ate Samantha. Naguguluhan naman akong tumitig sa kanilang dalawa. Natigilan ako. Sa hindi malamang dahilan agad akong nakaramdam ng takot. Nako, baka naman may urgent meeting lang na pinuntahan. Sabat naman ni Ate Cecil. Pagkatapos ay pinandilatan nito si Ate Samantha. Agad naman nanahimik ang huli pero kita ko ang nag-aalalang sulyap nila sa akin. Natapos ang buong araw pero walang Ryder na nagpakita sa akin. Bagkus si Anthony ang lumapit sa akin at sinabi na hinihintay daw ako ng driver sa ibaba para ihatid sa bahay. Agad akong nakaramdam ng matinding kalungkutan sa isiping parang may hindi tamang nangyayari. Alam kong alam ni Anthony kung nasaan ang amo nito kaya lang umiiwas ito sa tuwing tinatanong ko. Pagdating ng bahay ay nagulat ako dahil naabutan ko si Ryder. Nasa garden ito kasama si Lola at isang babae. Biglang tumambal sa kaba ang puso ko lalo nang masilayan ko ang mukha ng babae. Agad naman akong nakita ni Lola, Agatha at kinawayan ako. Ayaw ko mang lumapit sa kanila pero wala na akong nagawa pa.
Ayaw kong maging bastos sa harap ni Lola Agatha. Pilit ang ngiti na naglakad ako papunta sa kanila. Mabuti naman at nakauwi ka na iha. Sabi kasi ni Ryder, ayaw mo daw iiwan ang opisina dahil marami daw kayong dapat tapusin. Agad na wika ni Lola Agatha sa akin pagkatapos ko itong halikan sa pisngi bilang tanda ng pag-alang. Nagulat naman ako sa sinabi nito at agad akong tumitig kay Ryder. Maghapon ko itong hindi nakita sa opisina pagkatapos sasabihin niya sa lola niya na busy ako kaya hindi ako nakasabay pag-uwi. May ginagawa ba itong kabulastugan? Lalo akong nagtaka dahil umiwas lang ito ng tingin sa akin. Pagkatapos ay binalingan ko ang babaeng nasa tabi nito at kitang-kita ko na tinitigan ako nito mula ulo hanggang paa. Either way siguro ngayon mo pa lang siya makilala. Meet Ingrid. Nabanggit ko na siya noon diba? Wika ni Lola. Para naman akong nabingi nang marinig ang pangalan nito. Hindi ko akalain na makakaharap ko ngayong araw ang babaeng pakakasalan dapat ni Ryder noon.